ng mga nagbabarang sports balita. Lifetime ban sa De La Salle Lady Spikers. Mariing itinanggi ng mataas na opisyal ng V-League. Gilas Pilipinas coach Tab Baldwin tinawanan ang balitang lumabas na di umano ng kanyang 26-man training pool. Alaska Aces winalis ang defending champion Star Hotshots upang pumasok sa finals ng PBA Governors Cup. Financial support imbes na financial pledge. Mas kailangan umano ng mga atleta ayon kay top lady weightlifter at two-time Olympian Hidilyn Diaz. Pinoy World Boxing Champion Donnie Ahas Nietes handang-handa na sa kanyang title defense ngayong Sabado sa Cebu. All-Star power forward Lamarcus Aldridge magsusuot ng San Antonio Spurs jersey sa susunod na season ng NBA. At New Zealand barbuster Danny Lee namayani sa Greenbrier Classic. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa volleyball, nanindigan ng isang mataas na opisyal ng V-League na ang balitang pinatawan di umano nila ng lifetime ban ang De La Salle Lady Spikers sa liga. Ito ay kasunod ng iginiit ng pamunuan ng De La Salle na hindi sila nakatanggap ng formal invitation kung kaya't hindi sila magpapartisipa sa paparating na season ng V-League. Ang kabuang detalye ay ihahatid ni Ms. Arian Malyare. Itinanggi ng Sports Vision Management ang ulat ukol sa isyong ibinabato sa pagitan nila ng De La Salle University Lady Spikers Management. Ito'y kaugnay sa ulat na sinabi di umano ni Sports Vision President Ricky Palou na banned for life na ang La Salle Lady Spikers sa Shakey's V-League. Sa panayam ng PTV Sports, malaanan ni Palou ang mga lumabas na artikulo kung saan ay nagpahayag si La Salle head coach Ramil De Jesus na hindi sila nabigyan ng formal invitation ng liga. Iginiit din ni Palou na hindi sila magbibigay ng public apology gaya ng nais ni De Jesus, lalo pat wala naman umano silang naging desisyon na iban ang De La Salle sa liga. We never said that. Wala kami binaban na teams. We don't ban any teams. Gumagawa lang sila ng... Alam mo sila, may gumagawa na ng kwento yan dahil ayaw niya mo sumali. Siya yung ayaw sumali eh. Hindi naman yung nakali. Yung coach ang ayaw sumali. Ewan ko anong galing na sa B-League. Alam mo, they used to join, di ba? Di ba nanalo sila? Sali sila na sali. Nung natalo, ayaw na sumali. It's not... There's no ban, di ba? Walang ban yan. Sa kabila nito, hindi pa rin isinasara ni Palou ang kanilang pintuan para sa La Salle Lady Spikers na maglaro sa V-League. Every conference nag-iimbita kami. Isa sa them kung gusto na sumali o ayaw na sumali. Bahala sila, di ba? Basta mag-invite. Ano lang yan eh. Ang De La Salle Lady Spikers ay 3-time champions ng V-League bago ang kanilang naging pagliban sa liga noong 2008. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball, pinasinungalingan ni National Team Head Coach Tab Baldwin ang ulat na nagdedetalye ng kanyang 26 pool para sa bubuoing Gilas Pilipinas 3.0. Ito ay matapos na lumabas ang di umano'y opisyal na listahan ng mga manlalarong napili mismo ni Baldwin. Narito ang report ng aking partner na si Dennis Principe. Hindi accurate ang mga naglalabas ang ulat ukol umano sa listahan ng 26-man training pool ng bubuing Gilas Pilipinas 3.0. Ito ang tiniyak ni bagong Gilas head coach Tab Baldwin nang hinga nito ng reaksyon sa lumabas na balita ukol sa mga umunoy players na napili niya para sa naturang training pool. Ayon kay Baldwin, ilan lamang ang nakakaalam ng nasabing listahan na ayaw muna niyang ilabas respeto sa mga players na naglalaro ngayon sa ongoing PBA Governors Cup Playoffs. Tiniyak naman ni Baldwin na karamihan sa mga pangalan na nai-report ng media ay wala sa listahan na kanyang ibinigay sa PBA. The
Yeah, it wasn't my list of 26 players, and in fact, it wasn't really that close. Okay. So wherever it came from, it shouldn't have, and in my opinion, it shouldn't have been reported, but it was, and we have to deal with these things as they happen. Sinabi ni Baldwin na nag-aalala siya sa mga players hindi na maaaring maapektuhan ng naturang ulat. My angst, I guess, with the report really is on behalf of the players. Those that were named in the list who won't be in the list, and those who were not named that will be in the list. It's unfair to them because they don't know. Nobody among the players. Si Baldwin ang naatasan na bumuo ng lineup ng susunod na pambansang koponan na sasabak sa FIBA Asia Championship ngayong September sa China. Ang nasabing Asian Tournament ang qualifier ng rehiyon para sa 2016 Rio Olympics kung saan ang gold medal winner lamang ang sa quadrennial meet. Samantalang sa ongoing PBA Final 4, wala ni isa sa 4 na semi-finalist ang may kinuha na Asian reinforcement sa ongoing PBA Governors Cup. Dahil dito ay kabi-kabilang batikos ang inabot ng idea ng pagkuha ng Asian player ngayong tournament. Sa kabila nito, tiwala pa rin si PBA Chairman Patrick Gregorio na nakuha pa din nila ang tunay na layunin ng pagbubukas ng pinto ng PBA para sa mga Asian counterparts. At kaugnay sa issue na yan, ay nasa kabilang linya ng telepono si PBA Chairman Patrick Gregorio. Chairman, welcome sa PTV Sports. Hi, magandang gabi, Dennis. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa PTV Sports. Alright, Chairman, may mga nagsasabi na yun daw mga Asian reinforcements ngayong conference ay walang binatbat sa ating mga local players. Ang tanong dito, Chairman, yung ba talaga ang pakay ng PBA sa idea na ito? Alam mo, Dennis, magandang debate yan, magandang tanong yan na dapat nating sagutin ng may ibang klaseng pananaw. Maaari pong tingnan natin na dahil ang nasa Final Four ay walang Asian import, yung mga Asian import ay hindi sa PBA. Pero kung i-review naman po natin ang performance ng Kia, nagaling sa first conference 1 panalo, sa second conference 2 panalo, at yung third conference 5 panalo, palagay ko po nakatulong dyan si Jet Chang. Kung titingnan po natin ang performance ng magandang team ngayon na Global Port ni Ginoong Mikey Romero, sila po ay nag-twice to beat Llamado laban sa Pure Foods. Malaking bagay po si Omar Crayen. Kung titingnan po natin si NLEX, kung hindi po na-injure yung import nila ng 3 laro, si Madanli is kumuscore po ng 36 points. Hindi po magandang basihan yung performance ng team kung natin ang totoong rason kung bakit natin binuksan ang liga para sa mga Asyano. Tingnan po natin, Dennis, nung NBA, nung unang panahon, nung nagsimula ang international player sa NBA, si Kukoc ba po or si Luke Longley ay nag-dominate sa NBA. Hanggang ngayon po, Michael Jordan pa rin. Hanggang ngayon po, LeBron James pa rin. Pero napakalaki na po ng liga sa buong mundo. Napakalaki po ng NBA sa buong Asia. Yan po ang pattern na pwede natin pag-aralan. Alright, and Chairman, nung iniisip po ninyo itong idea na ito hanggang sa ma-approve, ano ba ito? Parang testing lang kumbaga ngayong conference or meron kayong long-term na tinitignang goal patungkol sa idea na to, Chairman? Ay, aaminin po natin, talagang yung last conference ay testing lang, kaya nga po ang patakaran ay optional kung sino lang po ang nangangailangan. Pansinin po natin na yung mga hindi nangangailangan ay hindi kumuha, hindi naman po pinipilit ang bawat team owner. Ang sinasabi lang po natin ay pwedeng maglaro ang Asyano sa Pilipinas. Nagpunta po ang mga Hapon at Koreano, pati po yung commissioner ng Japan Basketball League, para tignan po natin kung mababa natin yung ating liga. Alam mo, Dennis, pag lumawak ang ating liga, pati po ang
liga, pati ang player, pati ang mga teams magbibenepisyo. Hindi lang po ang bawat koponan. Lahat po magbibenepisyo, pati ang pagtingin nila sa bayan, pati po sa sports tourism ng bayan. Malaki pong ano yan, malaki pong chance yan para mabigyan natin ng pagkakataon ang Pilipino na pagmalaki ang ating liga. And finally, Chairman, kung sakasakali ba ay magkakaroon pa ng Asian flavor mga future tournaments sa PBA after nitong experience natin ngayong conference? Well, ang sagot ko dyan, Dennis, ay ganito. Malaking bagay po yung PBA planning meeting sa Agosto kung itutuloy po natin ito. Pero po ako ay umaasa na susuportahan pa rin po ito ng PBA board. Kasi tulad ng sinabi ko, ito po ay optional. Ito po ay maganda para sa liga. Huwag sana po natin tingnan na ang... Yan, hello, Chairman. Okay, naputuloy niya at subukan nating balikan na maya-maya ang Chairman ng PBA na si Ginoong Patrick Gregorio. Sa PBA pa rin. Samantala, sa PBA pa rin ay hinirang bilang PBA Press Corps Player of the Week si Alaska Aces forward Vic Manuel. Ito'y matapos sa tulungan niya ang Alaska sa kanilang semifinal series kontra defending champion Star Hotshots sa season-ending PBA Governors Cup. Sa Game 3 kahapon ay tumikada si Manuel ng 14 points at 4 rebounds off the bench, kabilang na ang go-ahead jumper sa final seconds ng laro para tumilyo ang panalo. Pinuri rin ni Alaska Head Coach Alex Compton ang pakikipagsabayan ni Manuel sa mas matatangkad na players. Sa ngayon ay hihintayin pa ng Alaska ang kanilang makakatapat sa finals. At ito ay magwawagi sa serye ng rain or shine nila sa Painters at San Miguel Beermen. At kaugnay ng balitang yan, winalis ang Alaska Aces ang defending champion Star Hotshots sa Game 3 ng kanilang Best of 5 semifinal series kagabi. At dahil dito ay muling pumasok sa finals ang Alaska sa ika-28 pagkakataon. May report si Ms. Ann Camwa Viñas ng Sports Radio 9. Sa ikalawang pagkakataon ay may chance ang Alaska na makasungkit ng PBA title ngayong season. Ito'y matapos talunin ng Aces ang Star Hotshots 82-77 linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Dahil sa panalo'y winalis ng Aces ang Hotshots 3-0 upang maging unang koponan na pumasok sa finals ng PBA Governors Cup. Bida sa series clinching win ng Aces, si import Romeo Travis na nagbuhos ng 10 sa kaniyang 19 points sa fourth quarter kung saan nilimitahan naman nila ang Hotshots sa nasabing quarter. Bukod dito, naglista rin si Travis ng 10 rebounds at 3 blocks. We did a great job on Romeo Travis in the first half, and then he showed why he's just a fantastic import. He nailed 2 huge threes, just all heart. Got some monster rebounds, a big block in the end. He just made some huge plays late that really helped us get back to the finals. Bukod kay Travis ay nagpakitang gilas din si third-year forward Vic Manuel na naglista ng 14 points walo sa pivotal fourth period. Nasayang naman ang team-high 20 points ni two-time MVP James Sayok para sa Hotshots habang natamlay na 15 markers ang naian ni import Marco Blakely. Nagawa man nilang walisin ang Hotshots, hindi pa din maitanggi ni Compton ang hirap na kanilang pinagdaanan sa naturang serye. I did not want to get into a game 4 and then they start shooting the lights out and they push a game 5 and then we get in foul trouble or whatever. I just get out coached. And I just really was hoping we would end it today. I did not want to get into a game 5 against a team that I don't know what their record is in elimination games, but it's pretty much impeccable as far as I remember. So. Sa ngayon ay inihintay na lamang ng Alaska ang magwawagi sa pagitan ng San Miguel Beer at Rain or Shine.
Para sa PTV Sports and Convenience Sports Radio 8. Sa iba pang balita, financial support at hindi financial pledge ang kailangan ng mga atletang naghahanda para sa 2016 Rio Olympics. Ito ang iginiit ni Pinay weightlifter at two-time Olympian Heidelin Diaz, kung saan ayon sa kanya ay hindi umano maituturing na inspirasyon ang kanilang mga binitawang pangako. Nagbabalik si Ms. Ann Camavinas. Umabot man ng milyon-milyon ang cash pledges para sa gold medal winners ng darating na Rio Olympics, hindi pa rin ito sapat para makadagdag inspirasyon kay Olympic weightlifter Heidelin Diaz. Halagang 5 million pesos ang pangako Sports Commission sa sino man ang magwawagi ng ginto sa Olympics sa susunod na taon. Magbibigay naman si Filipino boxing icon Manny Pacquiao ng parehong halaga sa Rio Gold winner na kaniyang inanunso matapos bisitahin ito ang Field Sports Arena upang inspeksyonin ang sports facilities ng naturang lugar. Ang Sarangani Congressman na si Pacquiao ay itinalaga ng Kongreso bilang head ng Special Committee on Olympics. Masaya man siya sa milyong halaga ng cash incentives, mas makakabuti umano ayon kay Diaz kung makakakuha siya ng financial support habang sila ay naghahanda bago ang Olympics. Kasi yung sana, tulungan nila, suportahan nila yung preparasyon. Hindi yung iniisip nila yung pag nakuha na. Dapat tulungan nila yung atleta. Si Diaz ang napiling flag bearer noong 2012 London Games dahil na din sa pagiging two-time Olympian ito. Bago ang London, nag-qualify si Diaz sa Beijing Olympics noong 2008. Sa ngayon ay abala si Diaz sa paghahanda para sa dalawang Olympic qualifying event bago matapos ang taon. Kung basehan po natin sa record ng 2012, nasa 4th ranking na po ako sa Olympics. Pero may qualifying pa kasi akong dapat laruin. September Asian Championship. Parang World sa Houston, November something. Kamakailan ay nawagi si Diaz ng ginto sa katatapos na Southeast Asian Weightlifting Championship na ginanap sa Thailand noong nakaraang buwan. Sa nasabing event ay bumaba na ng timbang si Diaz na ngayon ay nagkakampanya na sa 53 kg class mula sa 58 kg division na kaniyang sinalihan sa huling dalawang Olimpiada. Para sa PTV Sports and Camavinas, Sports Radio 918. Samantala, pinagkibit-balikat lamang ni veteran internationalist Maristela Torres ang pahayag ng mga kritiko na di umano'y kumukumpasa ang kanya sa long jump competitions. Ito'y kasunod ng kanyang bronze medal finish sa natapos lamang ng Singapore SEA Games. May report si Ms. Arian Malyari. Walang balak na magpa-apekto ni veteran internationalist Maristela Torres ukol sa mga negatibong reaksyon ng ilan na unti-unti nang kumukupas ang kanyang kinang sa sports na long jump. Sa nakalipas sa Singapore SEA Games ay nakasungkit lamang ng bronze medal si Torres sa kanyang naitalang 6.41 meters na talon. Malayo sa 6.71 meters noong 2011 Indonesian SEA Games kung saan nasungkit niya ang gintong medalya para sa bansa. Kasalukuyang SEA Games record ang nailista ni Torres sa noong 2011. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Torres na hindi pa tapos ang kanyang career, kasabay ng pagsasabing sa training umano nakabase ang performance na ipapakita ng isang atleta. Nasa training din naman yan eh. Saka, siyempre, kung nagtitraining ka, hindi maiwasan yung injury. Kasama talaga yan. Kasi kung ayaw mag-injury, huwag ka na mag-training, di ba? Minsan, hindi talaga tumatayong sa laro. Matsampahan ka na mayroon kang nararamdaman. So, hindi ka talaga makamaximize sa performance. Pero, hindi ba, masisi ko ang sabihin na, pero at least ako, masaya pa rin ako na nakapagbigay ako ng parangalan. Siyempre, with my age, at deliver pa rin ako ng medals. Samantala, ibinunyag din ni Torres na patuloy pa rin ang kanyang pagpapagaling mula sa nalasap na knee at toe injury sa Singapore upang makapag-focus na ng husto sa mga paparating na Olympic qualifying tournaments para sa susunod na taon. This month, meron sana, pero skip ako kasi pinahinga ko muna yung injury ko eh.
Baka by September may kami, competition. Then na rin yan, Olympic qualifying. Ang cut-off naman is July pa, 2016. So, mahaba pa yung time, yung chance. Hindi lang naman ako sa lahat, kasi ang athletics is maraming naghahabol din ng standard So, malayo pa naman yung cut-off hanggang July 2016 pa. So, training lang, then competition. Sa ngayon ay si Torres pa rin ang numero 1 long jumper ng bansa. Patunay na rito ang kanyang 2 beses na pagpapartisipa sa Olympic Games noong taong 2008 at 2012. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, puspusan ang paghahanda ni 2014 Asian Beach Games gold medalist Annie Ramirez para sa nalalapit na pagsabak niya sa Asian Jiu-Jitsu sa Tokyo, Japan ngayong Setyembre. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Aryan Malyari. Patuloy sa paglahok sa iba't ibang local at international jiu-jitsu competitions, si 2014 Asian Beach Games gold medalist Annie Ramirez. Sariwa mula sa kanyang nakamit na 2 gintong medalya sa Southeast Asian Grappling Championship sa Singapore noong nakaraang buwan. Hindi na maawat ang jiu-jitsu athlete na imentina ang kanyang forma para sa asam na makasali sa prestihiyosong Asian Jiu-Jitsu sa Tokyo, Japan sa buwan ng Setyembre. Sa katunayan, maging kanina ay nagpamalas din ng husay si Ramirez sa huling araw ng Philippine National Games Luzon qualifying leg sa Rizal Memorial Sports Coliseum. Malaki din po kasi pero sa yun nga, like nasabi ko, yung Asian Open, ito siya sa mga highest kalaro within the Asian country. So maraming Japanese na naglalaro din doon. Minsan may mga Brazilian din na dumadayo pa kasi marami ng Brazilian around the Southeast Asia, marami na rin. Kumbaga parang yun kasi open yun, parang hindi lang by bansa ang mo doon. Kumbaga parang anyone na may pera papunta doon, paglaro, like nung World. Samantala, nagpahayag din ng kagustuhan si Ramirez na magkaroon na ng official NSA ang Jiu-Jitsu. Ito'y upang mas maging maganda ang pagtutok at suporta sa mga atletang gaya niya na ang Pilipinas sa mga mas kilalang Jiu-Jitsu tournaments gaya ng Asian Games at Southeast Asian Games. Una yung makapag-representa ng bansa mo, makapagbigay ka ng karangalan po is napakalaking. Tingin ko, bawat athlete po yun naman talaga yung number 1 wish nila, yung makapagbigay ka ng pride para sa bansa. With the help of government din po. Sa nakalipas sa Singapore SEA Games, hindi nakapagpadala ng mga jiu-jitsu practitioners ang Pilipinas dahil sa kawalan ng sports association nito sa bansa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, isa si young Pinayong cyclist Irish sa tunay na kuminang sa itinanghalang 2015 Philippine National Games Luzon qualifying leg sa Ninoy Aquino Stadium nitong weekend. Ito'y matapos ang pagrenahan niya ang taunang cycling event katapat ang mga karibal na siklista sa age at open division. Inangkin ng 16-year-old rider ang titulo ng road race 10-kilometer women's individual time trial event sa kanyang naitalang record ng 28.39 minutes at tinapos naman ang 56-kilometer mass start sa clocking na 2 hours, 4 minutes and 34 seconds. Sa kabilang banda, pinagarihan naman ni under-23 rider Jay Lampawog ang men's side men's individual time trial at mass start road race category. Sa ngayon ay pasok na si Wong at Lampawog sa PNG Finals na gaganapin sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Sa boxing, nagsisilbing karagdagang motibasyon para kay WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes ang kanyang titulo bilang longest reigning world boxing champion ng Pilipinas. Itong hinihiyag ni Nietes ilang araw bago ang kanyang title defense kontra Francisco Rodriguez ng Mexico. Narito ang report ni Haji Caaminio. Inspirado si World Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes para sa kanyang darating defense. Itataya ni Nietes ang kanyang WBO Light Flyweight belt kontra Mexican mandatory challenger Francisco Rodriguez ngayong Sabado sa Waterfront Hotel sa Cebu.
Ayon kay Nietes, mas porsigido siyang idepensa ang kanyang titulo dahil na rin sa siya lamang ang natitirang World Boxing Champion ng bansa. Of course, kasi parang na lahat ng mga Pilipino, parang nalalaglag na lahat. Kaya dapat natin ingatan itong ingatan ko talaga yung unang mayroon sa akin. Noong Sabado ay tinapos na ni Nietes ang kanyang sparring session sa Alab sa Cebu. Sa ngayon ay i-maintain na lamang ni Nietes ang kanyang kondisyon hanggang sa makuha ang timbang bago ang official weigh-in sa Biyernes. Ay, hindi kahapon katatapos na sparring session namin kahapon. Pero bukas, midline na lang, papawin na lang, kuha na lang weight. So, hindi na masyadong hard yung training. Papawin na lang po. Si Nietes ang longest reigning World Boxing Champion ng bansa na ngayon ay tumatagal na ng 7 taon at 8 buwan. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. All-Star Power Forward Lamarcus Aldridge siyang maglaro para sa San Antonio Spurs sa susunod na season ng NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Nakapag-desisyonan si All-Star Power Forward Lamarcus Aldridge kung saan siya maglalaro sa susunod na season. At ang kanya napiling koponan ay ang 5-time NBA champion San Antonio Spurs kung saan makakatuwang niya si veteran big man Tim Duncan. Yan at iba pang balita ukol sa free agency sa report ni Haji Caaminio. Matapos ang kabi-kabilang meeting sa ilang NBA, napagdesisyonan ni All-Star Power Forward Lamarcus Aldridge na maglalaro siya para sa San Antonio Spurs sa susunod na season. Kinumpirma ni Aldridge sa kanyang Twitter account na magsusuot siya ng Spurs jersey sa loob ng 4 na taon. $80 million ang napagkasunduan ng dalawang partido kung saan may option si Aldridge na mag-opt-out sa final year ng kontrata. Makakatuwang ni Aldridge sa Spurs sina veteran big man Tim Duncan at 2014 NBA Finals MVP Kawhi Leonard. Samantala, nakuha ng Los Angeles Lakers ang serbisyo ni star center Roy Hibbert mula sa Indiana Pacers sa pamamagitan ng trade para sa future second-round pick. Magsusuot rin ng Lakers jersey sina reigning 6th Man of the Year Lou Williams at veteran forward Brandon. Mananatili naman si point guard Reggie Jackson sa Detroit Pistons, gayon din si shooting guard Rodney Stuckey sa Indiana Pacers. Magsusuot ng New York Knicks jersey sina power forward Kyle O'Quinn at center Robin Lopez. At maglalaro naman para sa Sacramento Kings sina center Costa Kufos at star point guard Rajon Rondo. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, naniniwala ang long-time trainer ni 4 Division World Champion Juan Manuel Marquez na sa darating na Setyembre ang tamang panahon upang magbalik siya sa ring. Ayon kay trainer Nacho Beristain, determinado si Marquez na lumaban muli matapos ang kanyang 12-round win kontra Mike Alvarado noong nakaraang taon. Sa katunayan, puspusan niya ang workout si Marquez sa gym para mapanatili ang kanyang kondisyon. Hindi pa tiyak ni Beristain kung sino ang susunod na makakalaban ni Marquez o kung sa world title siya sasabak. Ang 41-year-old boxer ay may record na 56 wins, 40 by knockout, 7 losses at 1 tabla. Samantalang pasadaan naman natin ang mga tampok ng sports stories overseas sa report ni Haji Caaminio. Muling hinirang na kampiyon sa Women's World Cup ang US National Football. Ito'y matapos na talunin nila ang Japan sa score na 5-2 kanina sa larong ginanap sa BC Place Stadium sa Vancouver, Canada. Bumida si US star midfielder Carly Lloyd matapos na rumatsyada siya ng 3 goals sa first half, kabilang na ang goal sa halfway line sa 16th minute. Nagawa pang makabalik ng Japan sa laro sa pamamagitan ng 2 goals, ngunit sa tulong ni Tobin Heath ay tuluyang nakuha ng US ang momentum. Ito na ang ikatlong titulo ng Estados Unidos sa Women's World Cup.
Sa women's tennis, kumpiyansa si world number 1 Serena Williams na masusungkit niya ang Grand Slam sa Wimbledon Open. Makakatapat ni Williams sa 4th round ang kanyang kapatid na si Venus kung saan mas pabor ang karamihan sa nakababatang si Serena. Bagamat Serena na boto siya sa kanyang kapatid na manalo, tiniyak naman itong ibubuhos ang lahat sa kanilang matchup upang mapanatili ang kanyang pag-asang makakopo ng calendar Grand Slam. Sa kabilang banda, target naman ni Venus na masungkit ang Grand Slam buhat pa noong 2008. At sa golf, namayani si New Zealand parbuster Danny Lee sa Greenbrier Classic. Kanina ay humataw si Lee ng 6-iron to 40 feet at 2-putted shot sa 17th second playoff hole para magtala ng par. Naungusan niya si David Hearn matapos na mabogi niya ang kanyang shot sa playoff hole. Dahil sa panalo, nakopo ni Lee ang kauna-unahang US PGA Tour title sa loob ng 10 taon. Para sa PTV Sports, Haji Ka, Telebisyon ng Bayan. Nagbabalik ang PTV Sports. Huli tayo, nag-aayos. Huli ka, Balbon. Gadget. Gandang gabi. Hello. Hello, Haji. Okay, question of the day. Diretso na. Oo, konting oras na lang. Ang question of the day natin is... Question of the day. Sino sa tingin ninyo ang dapat bang kumuha pa ng Asian reinforcement ang PBA sa mga susunod na season? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Okay, at tatanggap tayo ng isang tawag lang. Swerte lang isang tatawag at ang ating pong number. Ano ba yun nandyan? Okay. Sige, kaya mo na yan. Sige, pero basa muna tayo ng ating... Ito, galing kay Darwin Alvarado. Opo naman, positive naman po ang epekto nito sa PBA. Kita naman po natin lahat ng semifinalist walang Asian import. Ibig po sabihin, di porket may Asian import, liyamado na sa game. At yung mga team na kumuha ng Asian imports, maganda naman po ang ipinakita at nag-improve tulad po ng Global Port. Among others, di na lang po yung malalaki natin ang mag-i-improve ang laro sa pagharap ng malalaking import, pati na din po yung mga small guys natin sa pagharap sa mga Asian guards. At dyan po Hindi. Haba eh. Ang cellphone number po natin, 0922-769-4722. Tawag lang po again, 0922-769-4722. Meg, basa muna. From Gerardo de la Cruz, sabi niya, oo, kailangan para magkaroon ng change, palakas yung team na mahina. Dalawa ng pabor. Dalawang pabor na. Isa pa? Alright, sige. Isa pa. December 29. Ano yun? Birthday niya yan. Baka birthday niya. Hindi na po siguro, although this conference, 2-1. Medyo exciting ang naging test for Asia. Sayang din kasi ang talent ng mga local players. Nakikita ang kanilang galing kasi nga import sila, so nag-expect tayo ng galing nila. Pero kung i-compare mo sa local natin, same level lang naman. Okay, sige. Sa pamig? From Rasta Pro, sabi niya, oo, dagdag flavor. 3-1. Pero sana yung height limit ng bottom 4 at 6'9" na lang. Tapos 6'5", 6'6" yung Asian. Sige. Basta pa, Haji? Ryan Navarro, dapat kumuha para ma-familiar tayo sa laro ng mga kapitbahay natin sa Asian. Isa pa, Meg? From Jeffrey Enriquez, kapag ganyan ng ganyan, darating ang panahon na walang puro bog Pinoy. Wala nang purong Pinoy na maglalaro. Sa national team natin, napakaraming magaling sa Pilipinas, bakit kailangan pa natin kumuha sa ibang lugar? Okay, basa pa. Ayaw mo open. Sige, basa pa. Sige, sabi ni Jonathan Viray, pwede rin. Ayan. From Cabaltera Lawrence, sabi niya dapat lang para maipakilala ang PBA sa buong Asia or sa buong mundo. Yung iba kasi hindi nakakaintindi. Para lumawak ang PBA, yun sana maintindihan ng iba. Bakit naging fan yung ibang Filipino ng NBA? Kasi pinalawak nila ang NBA. May point siya. Maganda yung point niya. Good point. Point well taken. Yes. Sige, wala pa eh. Ayaw eh. Wala pa? Basta. Loko ata. Kay Guy Villamater, para ma-familiar tayo sa mga Asian players, kalaban natin sa FIBA Asia. Alright, from Wally Belen Vicuña, sabi niya hindi nyo ginagawang question. Okay.
Alin? Laban ng SMB at ROS kasi naglalaro sila ngayon. Ongoing sila ngayon. Baka bukas siguro. Ayan, okay na. Mukhang okay na yung ating line. Nakailaw ba? Ayan, pwede na. May tumatawag. Sige. Go. Mabilis. Hello, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Hello po. Hello? Ay? Ako? Naputol. Andyan pa siya eh. Andyan pa? Oo eh. Saan ba yan? Naghang ba? Sige, basa ko muna. Partner, hang on lang. Hang on. Hang on. Ray Alvin Siervo, si Madanli dapat palaruin ulit. Yes to Asian import. From Justin Bastasa, dapat meron pa rin Asian import next season. Mas pabor yun para sa PBA. Mas dudumugin yun ng fans. Hindi lamang locally, pati sa ibang Asian country. Ask ko lang po, Sir Dennis, meron ba ngayong mabibigyan ng Best Asian Import Awardee? If ever na meron, sino po kaya sa tingin ninyo? Walang ganun. Best import lang. Asian, Best import lang. Sige, mabilisan yung caller natin na subukan natin. Hello, ano pong pangalan nila? PTV Sports. Hello? Hello? Boss? Hello? Hello? Naku. Hi! Naku, sayang naman. Siya pa naman ang loan. Siya pa naman ang loan caller. Oo, wala na. Ayaw. Hello? Mayong gabi eh. Wala. Kahit anong language eh. Hindi talaga. Pero connection eh. Bye-bye na? Yes. Agad. Sayang naman. Sige, bukas na lang. Mukhang magandang pag-usapan po ito eh. Sige, bukas na lang ha. Session na yung caller. Subukan natin eh. Oo, ang bilis, no? Ano? Bye-bye na o basa pa? Basa pa. Tig-isa kayo. Tig-isa. Oo. From... Ito si Joen Baun. Hindi na po kasi marami na po, naman po tayong magagaling na player dito sa atin at marami na po tayong mga player dito na hindi nagagaling kasi may import. Sana sa next season, isang beses na lang ang may import. From Christian Mendoza, yes, dagdag excitement sa liga. Lumalaban Asian imports. Okay. So bukas, i-question na lang ulit natin. Subukan natin. Subukan. Unless merong pumutok na talagang malaking balita, no? Okay, sige. Mga pagbati ninyo. Okay. Maraming salamat sa Viewblends. Visit them at www.facebook.com/ViewblendsPH, the House of Silhouettes, Pampered Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang na Amazing Playground, Mr. Defend of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Thermosthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Naku, maraming salamat po sa nyo sa tuwan kanina kay Sir Mon Nunez. Maraming salamat po sa Trust. Kay John Faron Camagong, maraming salamat sa panonood. Tapos kay Benedict Fulgara at pabati daw yung SBG kay Cabs June at sa Markang Hinebra sa creator namin na si CCJ at Madam Axel Ross at sa lahat ng co-admin ko. Maraming salamat po. And of course, nako, thank you very much Mama, Papa, I love you. Kay Ginger, Ate Rose, Angelo Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City, Pantua family. Dyan po sa Liano, Caloocan City, Camino family sa Tangub City, Misamis Occidental. And of course, to Miss Aiza, thank you. Maraming salamat sa trust. Binigyan ka ng... Hindi, sa tiwala. Binigyan ka ng tiwala. Very good. Sa tiwala ni Sir Mon. Congratulations sa aking sister, si Jennifer Joy Principe. Kanyang husband. Congrats. Baby girl. Hapon. Nice. Congratulations. Alright. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Z and Prince Zoe, Mami Bays, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, at saka kay Kuya King and Kuya Bunso. And we hope you enjoyed ang aming mga balita po ngayon at nabigyan kayo na mas malinaw na pananaw ukol po sa sports. Siyempre, Sports Radio Family, maraming salamat. DWBR, maraming salamat. Radyo ng Bayan. At ang lutong nun. Siyempre, Radyo ng Bayan. Mr. Cruz, maraming salamat. Okay. Ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. And Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.